baligtara naman siya pagdating sa biritan. Ilang beses pa ngang napapalakpak sa kanya ang co-spokesperson niyang si Attorney Rico Paulo Quicho. Si Quicho hindi rin naman magpapatalo. Naghahanda na kaya siya para sa ilulusad niyang kampanya para sa pagtakbo niya sa pagkakongresista? Kung naninindig, asahan mo ako ay darating. Pero mukhang may hangover pa si Quicho sa impeachment trial. Hanggang sa pagkanta, iniisip pa rin niya si Corona. Asahan mo mayroon kang kaibigan, laging tapat sa'yo. CJ. Hanggang sa pinakadulo ng kanyang kanta. CJ, I love you. Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. May bagong regulasyon ng Civil Aeronautics Board o CAB at yan ay para madagdagan ang benepisyo ng mga pasahero hindi makakasakay ng eroplano dahil overbooking o yung pagkaantala o pagkadelay o kaya pag nakansela ang flight. Tutukan natin itong pagtutok ni Rafi Tima. Sa susunod na linggo, ipatutupad na ng Civil Aeronautics Board o CAB ang bagong regulasyon na magbibigay ng karagdagang benepisyo sa mga pasaherong sumasakay sa mga eroplano. Ito ang Economic Regulation 7 ng CAB para sa mga pasaherong mababump off o hindi makakasakay dahil sa overbooking, delay at cancellation of flights. Meron naman yung mga airlines na nagbibigay talaga niyan. Kaya lang, before the coverage of delays and cancellations, itong mga provisions na ito, nag-iiba-iba. So at least ngayon, meron ng minimum standard. At least, ang mga ito ang ibigay ninyo. Sa bagong regulasyon, mula 150 pesos, magiging 3,000 pesos na ang matatanggap ng mga pasaherong mababump off sa kanilang domestic flight. Mula 300 pesos, 5,000 pesos naman sa international passengers. Marami na ring reklamong natanggap ang CAB, kadalasang dahilan ng offloading at overbooking ng airlines. Isa na rito ang reklamo ng artistang si Claudine Barreto bago magsuntukan ng asawang si Rema Santiago at kolumnistang si Mon Tulfo. Maging sa social networks kasi umani na ng reklamo ang ilang airlines. This is just a stopgap. So this is just an update of what was already existing. But more policies are on the way. And we are also involving not just representatives of government agencies, but we're also involving the airlines themselves so that not only the passengers' rights will be protected and enhanced, but of course, we have to also develop the air industry. Iniutos rin ng CAB sa airlines na oras na madelay ang flight ng lagpas sa 2 oras. Obligado silang magbigay ng pagkain sa mga pasahero. Kapag nakansela naman ang flight dahil sa aberya sa airline, dapat nilang bigyan ng pagkain, hotel accommodation, transportasyon at komunikasyon ng mga apektadong pasahero. Umpisa pa lang daw ito ng mga pagbabago sa regulasyon ng CAB at DOTC para mapagtibay ang karapatan ng mga pasahero, kasama na ang pagpapaigting sa kaalaman ng mga pasahero mismo. It will not work if we only concentrate on giving our passengers rights. No, we have to educate them also on how to travel by air. Kasi there are many passengers who are first-time air travelers. Ang Philippine Airlines sa Cebu Pacific tumanggi munang magbigay ng pahayag tungkol sa regulasyon. Bagamat nakonsulta nga daw sila ng CAB, hindi pa raw nila natatanggap ang pinal na regulasyon. Rafi Tima, nakatuto, 24 oras. Desidido na po ang mga negosyanteng nagsusupply ng karne sa mga palengke na ituloy nila ang banta nilang market holiday. Magbabago lang daw ang kanilang pasya kung gagawin ng Bureau of Customs ang inihiling nilang hakbang para mas madali raw ma-inspeksyon ang mga dumarating na imported meat products sa bansa. Nakatutok si Ian Cruz. Ramdam na raw ng mga nag-aalaga ng baboy at manok ang masamang epekto ng smuggling ng karne sa bansa. Ang kanila nakikitang pag-asa ang otomatikong pagbibigay ng Bureau of Customs ng Inward Foreign Manifest o IFM sa Department of Agriculture upang madali raw masiyasat kung mayroong misdeclaration sa mga shipment ng karne. Kung hanggang sa susunod na linggo, wala pa rin aksyon sa hiling nila ang customs, tuloy na raw ang market holiday, hindi sila magdadala ng karne sa mga palengke. Makikiisa rin daw dito ang mga grupo ng magsasaka na apektado rin ng smuggling.
next week siguro kung wala pang mangyayari, baka gagawin na natin ito kasi matagal na masyado yung binigay natin timeline kay commissioner, no? Ang mga karne na ipasok daw sa pamamagitan ng technical smuggling, mas murang na ibebenta sa merkado, lalo't di naman daw sapat ang nabayarang taripa. Ito raw ang pumapatay sa local industry. Totally, hindi na nag-alaga yung mga mangbababoy, hindi na nag-alaga yung mga chicken industry, hindi na magtatanim ang mga atin magsasaka dahil itong technical smuggling, rampant na pumapasok, mas mura, yun ang mangyayari. Hindi na sila mag-aalaga, hindi na sila magtatanim. Ayon kay Customs Commissioner Rufy Biason, kaisa sila sa pagsugpo ng smuggling sa bansa. Pero hindi raw maaari ang hinihiling ng Swine Development Council na mabigyan ng kopya ng IFM ng mga ini-import na karne dahil maaabuso raw ito na maaring maging dahilan ng unfair competition at price manipulation. Maaari naman daw magbantay sa customs ang mga miyembro ng SDC at sumawa sa pag-inspeksyon ng mga dumarating na karne. Kung ang ating layunin lang ay address the problem of smuggling, sa ating pananaw ay yung mga hakbang na ginawa ngayon ay sapat para ma-address yung problema yun. So hindi natin nakikitang justifiable na market holiday sila. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras. At syempre, ang Chika Minute ay tungkol sa mga balitang showbiz. At syempre, kasama natin ngayong gabi ang isa sa pinakamaningning na bituin sa larangan ng showbiz dito sa ating bansa. Kauna-unahang beses niya po dito sa Chika Minute, mga kapuso, si Isabel Oli. Isabel! Thanks, Mike. Hey there, mga kapuso. Mainit na chika ang hatid ko sa iyo this Friday night. Jessica Sanchez nagpakitang gilas sa guesting niya sa #1 morning show sa Amerika. Mag-perform na ba siya dito sa bansa? At bagong trailer ng The Bourne Legacy, pinakita ang mga eksenang kinunan dito sa Pilipinas. Yan at iba ko ang chika, mamaya lang. Susunod, bata na baril at napatay ng kanyang kalaro sa Sarangani. Biktima ng akyat bahay gang hindi nakapagpigil ng makaharap ang suspect. Ayun! Sa Australia, trailer truck na may kargang mga tupa tumagilid. Ang mga tupa tumilapon sa highway. Manny Pacquiao, binisita ng mga Pinoy na mga dating boxing champion. Mga tagahanga na sakta na magkagulo sa libreng concert ni Justin Bieber sa bansang Norway. Takbuhan yung iba, oh. Tututukan natin sa pagpapatuloy ng 24 oras.